At sinagot ko't sinabi, o walahayan naghahari, itinagda mo sa iyong kautusan ng mga matuwid magmamana ng mga bagay na ito. Ngunit ang mga masama ay mapapahamak. Gayunman, ang mga matuwid ay magtitiis ng mahihirap na kalagayan at mag-expect ng masaganang buhay, sapagkat ang mga gumawa ng kasamaan ay nagtiis ng mahihirap na kalagayan, ngunit hindi makakakita ng masaganang buhay. At sinabi niya sa akin, walang hukom na higit sa alahaya, at walang may pangunawa na higit sa kataas-taasan. Sapagkat marami ang napapahamak sa buhay na ito, dahil hinamak nila ang kautusan ng Yahawa, alahaya na inilagay sa harapan nila. Sapagkat ang alahaya ay nagbigay ng mahigpit na utos sa mga dumating, kung ano ang dapat nilang gawin upang mabuhay, maging nang sila'y dumating, at kung ano ang dapat nilang sundin upang maiwasan ang parusa. Gayunman, sila'y hindi naging masunurin sa Kanya, kundi nagsalita laban sa Kanya at gumawa ng mga walang kabuluhang bagay, at dinayang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang masasamang gawa. At sinabi tungkol sa kataas-taasan na siya ay wala, at hindi nakilala ang kanyang mga daan, kundi ang kanyang kautusan ay kanilang hinamak, at itinakwil ang kanyang mga tipan. Sa kanyang mga palatuntunan ay hindi sila naging tapat, at hindi isinagawa ang kanyang mga gawa. At kaya nga, Esdras, para sa mga walang laman ay mga walang laman na bagay, at para sa mga busog ay mga busog na bagay. Narito, darating ang panahon na ang mga palatandaang ito na aking sinabi sa iyo ay mangyayari, at ang kasintahang babae ay lilitaw, at siya'y lalabas at makikita na ngayon ay nakahiwalay sa lupa. At sino mang maliligtas sa nabanggit na mga kasamaan ay makikita ang aking mga kababalaghan. Sapagkat ang aking anak na si Yahawa ay mahahayag kasama ng mga kasama niya, at ang mga natitira ay magagalak sa loob